Mga naging questions or interest ng ICI? Well, alam mo, actually, ako'y nagpapasalamat sa ICI. Nakita ko talaga yung kanilang, nararamdaman ko yung tapat na hangarin nila talaga na maayos itong problema natin talaga sa paggasta ng pera ng bayan. So, inexplika ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awa ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. At in fact, now Secretary Dizon has actually stopped the implementation of most of these projects hanggat hindi pa nasusuri mabuti kung tama ba ang pagkalatag ng proyektong ito. What was your sense? No? Saan sila medyo concerned? If they're, kumbaga, if it's an investigation, saan sila nagsizero in? Well, unang-una, ang gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Okay? Kasi may mga panahon naman, halimbawa, may lumapit sa'yo na tiga isang probinsya, merong kailangan gawin dito, meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Ngayon, yun yung concern. So sinabi ko naman po sa kanila, well, sa 2025 sa COA wala pa, hindi pa nga tapos ang taon. So ang pwede ko lang mabigay sa inyo, yung proseso ng naging budget. Senator, how about your previous years, like 2024, 2023? Was that the subject of discussion earlier? Yes, but I told them that I wasn't the chairman of the budget during those times in question with regards to the ghost control projects. Actually, yun nga yung malungkot dahil nga napakahirap talaga nitong proseso na to na kailangan himay-mayan mabuti. Kaya I commend nga the ICC na inuumpisahan nito. Maiba yung Baka maiba. ICI, malaking pagkakaiba yon. Ma'am, kayo ulit na lang sa you were saying sa ICI. Oh, yung ICI, maraming ako'y nagpapasalamat na may independent commission kasi hindi sila talaga politiko. I mean, nandun si Mayor Magalong as an advisor. So, their questions are really inquisitive. Parang gusto nila malaman. So, yung mga hindi mga bagay na talagang dapat malaman sa proseso kasi professional sila eh. Yung isa accountant, 'di ba? Yung isa naman dating Supreme Court Associate Justice. So, and of course, si Secretary Singson na talagang alam natin nung panahon niya, mas naging maayos ang pagpapatakbo ng DPWH. Ma'am, yung lumalabas ng mga insertions, especially with the most recent, yung ongoing na testimony ni Alcantara na binabagsakan yung mga DPWH. Ibig sabihin, nakalusot sa BICAM yung mga pinalaman nila. Well, yun kasi siguro tanungin na lang yung past budget kasi hindi po yun sa yung 2025 okay, depende yun sa kung sa 2025 maaring well, nandun okay. Talaga sa budget. Maaring individual amendment yon ng senator. Pwede rin namang nasa NEP. Hindi kailangan matukoy kung saan or unprogrammed ba ito. Okay. Walang masama, halimbawa, na mag-amend. Magbigay ng suhestyon na ito yung pwedeng gawin nating inisyatibo. Ang nagiging problema ay kung sa implementasyon, merong ghost project o kaya merong binayaran o may pinili na contractor na hindi dumaan sa tamang bidding process. Okay. So, yun yung dapat tinitignan. Pero, in terms of the amount, pwede naman ma-check kung nandun, di ba? Okay, ma'am. Ma'am, in terms of accountability, you've seen the rallies and they're really asking for somebody really held accountable. Yes. In naman mention sa mga Kong and senators, do you think it should go that high? And paano ba yun? Kung halimbawa may sumabi talaga na senator and Kong? Well, actually, totoo naman din. Alam mo, matagal na rin naging
taxpayer yung aming pamilya, di ba? Nagkaroon din kami ng sarili naming negosyo, yung aking mga magulang, at hanggang ngayon, yung kanilang kumpanya ay tuloy-tuloy pa rin. Malaki talagang binabayad nating buwis at nakakagalit yung mga nangyayari. Kaya, kung bato-bato sa langit talaga, nakakalungkot, isipin, kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain, no? Pero hindi kasi maghihilom ang bansa kung hindi natin gawin itong isang napakahirap na hakbang pero kailangan gawin. Kung matatandaan natin, nung 2013 nagkaroon ng nagkaroon ng pagbabago rin dahil may mga napakulong. Ano ang naging leksyon nung panahon na yon? Naging line item na yung mga budget. Di ba? Dati kasi lump sum per department. That's right. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Nakatali. Oo. So, I mean, it's a learning process. It's a painful process. Pero sa tingin ko, kailangan gawin. Alright, thank you Okay. for your Thank time. you po. Nakita Nakita kayo ni